tayo nandito lahat para ipakita sa taong bayan, sa buong mundo, na walang kasalanan si Duterte. Hindi yan political. The current administration just wants to remain in power. And Duterte and as well as Sara are threats. They're maintaining themselves in power. Yan ang katotohanan. Isang perma lang ng isang namumuno, marirelease si Tatay Digong. Actually, dapat pong marilis na si Tatay Digong. Kung noon, sinabi ko, nung kainitan ng lahat ng sitwasyon at hindi pa nalalabas ang mga anomalya ng flood control, sinasabi ko noon, ingat si Tatay Digong. Ngayon po, ako na ang nagsasabi, ayon naman sa tarot. Dapat na siyang ma-release, dapat na po siyang pauwiin kasi po we are running out of time. Mayroon pong dinaramdam na ang ating presidente, dating presidente. At ito po, pag may nangyari sa kanya, maraming pagsubok at kaguluhan ang darating sa Pilipinas. At hindi ito sa pamahalaan lang, kung hindi ito sa matinding ekonomiya at sa ating kalikasan. Tandaan nyo po, 3 malalaking problema ang darating sa atin pag hindi po na-release ang ating presidente, dating presidenteng Rodrigo Duterte. Alam nyo po ba ito? Itong sibat na ito? Kung bibilangin ko to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang 8 pong iyan ay nasa hangin. Ang ibig tapos nasa ulap po yung 2. Ay hindi, 3 pala ang nasa ulap. Ang ibig sabihin niyan, didepende na ito sa kalikasan. Pangalawa, ekonomiya. Totally pong babagsak ang ating ekonomiya. Naalala niyo po yung dati kong tarot na kapag hindi napalabas ang Tatay Duterte, ay babagsak ang ating ekonomiya. Hindi po ba't nangyayari na ngayon? Pagkatapos, sa pamahalaan natin, maraming gulo, maraming pag-aaklas, at talagang napakadami pong darating na problema sa ating gobyerno kahit ano pong gawin ay hindi na malalampasan. Ekonomiya pa. Pangatlo, ano po itong pangatlong sinabi ko sa inyo? Ang kalikasan. Hindi nyo po ba napansin? Ito po ay hindi na to hindi ito ako nananakot. Tarot po ito ang nagsasabi. Protected by the nature. Pakiusap po. Ako po'y nakikiusap na. Pag-isipan nyo pong mabuti. We are running out of time. Pag ito po ay nawala, at mismong doon po nalagutan ng hininga sa kulungan, marami pong mangyayaring unexpected. At maniwala po kayo, hindi matatahimik ang Pilipinas. Kahit sino pa ang magsabi na kaya nilang ibalik ang estabilisasyon, hindi na po. Kaya dapat po ito. Perma lang po. Ayun ayan na nakalinaw. Isang concern lang ng pinakamataas sa gobyerno natin. I-release yan. Wala nang usapan. Bakit po? Lalabas naman po ang katotohanan na ito lang talaga ang sagot. Itong nakabaliktad na ito. Ano po ba yan nakabaliktad na yan? Isang tao na ngayon ay nalulunod sa isang problema kung paano niya i-rescue ang kanyang sarili. Dahil, ayan po, ang dami pong pera na mauungkit at mauungkal sa kanya. Maaaring ito po ay maging lead upang siya ay maparusahan. Hindi ko alam kung sino itong taong to, pero mataas na tao po ito na siya lang ang may karapatan para magkaroon ng release ang ating presidente dati na si Tatay Roa Duterte. Kay Marcos, yung sinasabing dapat mag-alyansa ang Pink at Liberal kay Marcos, yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa Liberals, kiss of death para sa Pink.
Dahil sinking ship si Marcos. Ay, hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship na, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. Walang naniniwala na hindi corrupt si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na presidente since the time of his father. Number one, siyempre top-notcher ang tatay niya. Siya salutator yan sa pagnanakaw. So, parang lalabas, corrupt din itong Ping. Mawawalan ka ng kredibilidad. Di ba? Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw. Di ba? Salutator yan sa kanyang tatay sa pagnanakaw, sa dami ng ninakaw. Mag-alyansa ka sa kanya. Tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sino presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw Di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Di sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos, hindi kayo. Ang Hindi ibig kayo. sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw na rin. Hindi naman magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Pero kahit na anti-corruption, ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin ng kung paano manalo sa eleksyon. Ayun. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yun. Yun. So, last na lang po, ano ang mensahe natin sa EDSA generation? Never again. Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga puwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos.